Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ayon sa nanay ni Lyra, na tatawagin nating si Nanay Olive, ay tandang-tanda pa niya di umano ang buong pangyayari nang minsang baluti ng kababalaghan ang kanilang mag-anak noong nasa probinsya pa sila. Ang kanilang tinitirahan noong panahon na iyon ay sa isang malayong bulubunduking lugar sa Iloilo. Katunayan na malayo ang kanilang tirahan, kung pupunta sila ng bayan ay pinaglalaanan talaga nila ng panahon at madaling araw pa lamang ay umaalis na sila. Dalawa lamang silang magkapatid. Si Nanay Olive noong pagkakataong iyon ay nasa ika-5 baitang at ang kanyang kapatid naman na si Marita ay nasa unang baitang. Kaya sabay na silang umaalis ng bahay at pumapasok sa paaralan na may kalayuan rin mula sa kanilang tahanan, na mga 3 baryo pa ang kanilang madaraanan bago nila ito sapitin. At lubha itong maputik kapag umuulan. Tuwing pumapasok sila ay napapansin nila ang isang matanda na laging nakatayo malapit sa bahay nito at tinitingnan sila tuwing dumaraan. At gayon din sa kanilang pag-uwi ay nakikita nila itong tila nakaabang at pinagmamasdan sila. Isang araw ay nagising na lamang si Nanay Olive na hindi mabuti ang kanyang pakiramdam, kaya lumiban ito sa paaralan. Mag-isang pumasok ang kanyang kapatid na si Marita. Binilinan ito ng kanilang ina na umuwi kaagad pagkagaling sa paaralan at wag nang maglaro pa sa daan. Kinahapunan, pagdating ni Marita mula sa paaralan ay agad na idinaing nito sa kanilang ina ang ukol sa pananakit ng kanyang tiyan. Kaya inasikaso naman ito ng kanilang ina at pinagpahinga. Kinagabihan ng maghahapunan na ay sabay-sabay silang kumain. Kaunti lamang ang kinain ni Marita dahil sa iniindang sakit at halatang wala itong gana. Kaya muli na lamang itong pinagpahinga ng kanilang ina. Habang abala ang kanilang ina sa pagliligpit ng kanilang kinainan, ay narinig nila ang malakas na pagdaing ni Marita. Inirereklamo nito ang matinding kirot na nararamdaman sa kanyang tiyan. At nakita nilang nahihirapan na ito at namumutla. Kaya nabahala na ang kanilang ina, sapagkat ang buong akala nito noong una ay pangkaraniwan lamang ang sakit ng tiyan na idinadaig ng kanyang anak. Ngunit sa nakikita niya ngayon ay tiyak niyang mali ang kanyang pag-aakala. Naisip nito na baka may nakain na panis at nalaso na ang kanyang anak. Kaya agad niya itong tinanong kung ano ba ang kanyang kinain nung nasa paaralan siya. Sa mahinang tinig habang namimilipit sa sakit, ay sumagot naman ito at sinabing binigyan di umano siya ng tinapay ng matanda. Kinain niya umano ang kalahati sa daan at ang kalahati naman ay noong reses. Nang marinig iyon, ay malakas na nasabi ng kanilang ina na sinong matanda. Kaya sumagot si Olive at ikinuwento nito ang ginagawang pag-aabang at pagmamasid sa kanila sa daan tuwing pumapasok at umuuwi sila. Nakita di umano ni Nanay Olive sa mukha ng kanilang ina ang lubhang pag-aalala nito at sinabing baka ang matandang tinutukoy nila ay yung napapabalitang aswang sa kabilang baryo. Kaya agad nitong inutusan si Olive na maglaga ng luya
habang ang kanilang ina naman ay binabantayan si Marita at inaasikaso. Habang naglalaga ng luya si Olive ay may narinig itong kaluskos sa dingding ng kanilang kusina. Dahil sa pagtataka kung ano iyon ay sinilip daw niya ito at laking gulat niya at agad daw siyang napasigaw nang makita niya ang isang malaking itim na aso at nanlilisik ang mapupulang mga mata nito. At noon lamang siya nakakita ng ganon kalaking aso sa tanang buhay niya. Dahil doon ay napatakbo siyang pabalik sa kanilang kwarto kung nasaan ang kanyang kapatid at ina. Agad niyang sinabi sa kanilang ina ang kanyang nakita nang tanungin siya nito kung ano ang dahilan ng isinisigaw niya. Nasabi naman ng kanilang ina na baka aswang iyon. Kasabay nga noon ay lalong tumindi pa ang mga naririnig nilang pagkaluskos at narinig na rin nila ang mahinang huni ng aswang. Nang pakinggan nila itong mabuti ay sa ilalim ng sahig nilang kawayan nagmumula ang tunog nito kung nasaan silang tatlo. At ilang sandali pa ay naaninagan na nila ang itim na aso na nasa silong at nakatingala ito sa kanila habang naglalaway. Kaya dahil doon ay nagsisigaw na sila. Buti na lamang at hindi kalayuan ang bahay ng kapatid na lalaki ng kanilang ina. Sumigaw sila at humingi ng saklolo. Ilang sandali pa ay dumating na ito at humahangos. Agad na nagtanong kung ano ang problema. Sinabi naman nila na may aswang at matindi na ang pananakit ng tiyan ng kanyang pamangkin na si Marita. Pinakiusapan ito ng kanilang ina na kung maaari ay siya na ang sumundo sa albularyo upang magamot na ang kanyang pamangkin. Agad naman itong tumalima, kaya nga lamang nang nasa daan na ito ay tila napakalayo daw ng bahay ng manggagamot. Gayong kabisado naman daw niya ang daan papunta roon. Kaya naisipan na raw nitong baliktarin ang kanyang suot na damit, pagkat naisip niya na marahil ay napaglalaruan na siya o di kaya na may gawa iyon ng aswang na iligaw siya upang di makahingi ng tulong mula sa manggagamot. Samantala, sa bahay naman nila Nanay Olive ay panay na ang daing at iyak ni Marita. Namimilipit na ang kanyang kapatid dahil sa tindi ng sakit na nararamdaman nito sa kanyang tiyan. Nadudumi at nasusuka na raw ito. At patuloy pa rin ang paghuni ng aswang na nagpapaikot-ikot sa kanilang bahay. Nang hindi na matiis ni Marita ay nagsabi na ito sa ina na nadudumi na siya. At dahil malayo at nakahiwalay sa kanilang bahay ang kanilang palikuran, ay sa sirang sahig na kawayan sa may kusina na lamang nila ito sinamahan at pinadumi, na nang dumumi ito ay may kasama ng dugo. Makaraan ang ilan pang sandali ay dumating na rin sa wakas ang manggagamot at agad na sinuri si Marita. Wala ngang duda na inaswang daw ito ayon sa manggagamot at malubha na raw iyon sapagkat nakuha na raw ito ng aswang. Pagpapaliwanag pa nito, dapat daw ay hindi nila ito pinadumi sapagkat marahil ay nag-aabang lamang ang aswang sa silong, sabi nito. Nang marinig nila iyon ay nag-umpisa ng tumulo ang kanilang mga luha. Naawa sila Nanay Olive sa sinapit ng kanyang kapatid. At tuluyan na ngang hindi na napigilan ng kanilang ina ang pagtangis. Ngunit nakikita pa nila umano na humihinga ang kanyang kapatid habang nakahiga. Subalit wala na itong malay at nakapikit na ang mga mata. Kinaumagahan ay tuluyan na ngang nawala na sa kanila si Marita. Labis ang paghihinagpis nila sapagkat napakabata pa di umano nito para kunin sa kanila.
at lubha silang nalulungkot sapagkat hindi nila ito mabibigyan ng hustisya sapagkat wala naman silang matibay na ebidensya. Kaya ipinagpasa Diyos na lamang nila ang lahat. Sa isang banda ay nakaramdam si Nanay Olive ng panghihinayang at kahit hanggang ngayon ay binabalik-balikan pa rin niya pagkaminsan ang mga panahon na iyon na sana kung hindi siya nagkasakit at lumiban sa pagpasok ay magkasama sana sila ng kanyang pinakamamahal na kapatid na pumasok noong araw na iyon at hindi sana nagawang lapitan ng matandang aswang ang kanyang kapatid. Sana ay kapiling pa nila ito. Ngunit ayon sa kanilang ina ay wala namang ibang may kasalanan at dapat nasisihin sa nangyari kundi ang aswang sa kabilang baryo. Si Tatay Melchor ay 72 anyos na ngayon, ngunit malakas pa ang pangangatawan nito na ayon sa kanya ay dala ito ng maagang pagkamulat niya sa mabibigat na trabaho. Kaya hanggang ngayon ay malakas pa siya dahil sasanay siya sa mga mahihirap na gawain. Ayon kay Tatay Melchor ay magsasampung taong gulang siya noon nang magpasya ang kanilang ama na lumipat sila ng tirahan. Kaya iniwan nila ang probinsyang kanyang kinagisnan. 3 di umano silang magkakapatid at siya ang pinakabunso. Ang panganay ay lalaki na ang pangalan ay David at ang sumunod ay babae na ang pangalan naman ay Carlosa na hinango sa pinagsamang pangalan ng tatay niya na Carlo at nanay niya na Rosa. Ang taon daw na mga panahon na iyon nang lumipat sila ay 1956. Napadpad sila sa isang baryo. Ang pagkakaalam daw ni Tatay Melchor ayon sa natatandaan niya ay may nag-alok sa kanyang ama na maging tagapagbantay at tagapangalaga ng lupa doon. Noong unay naging maayos naman daw ang kanilang pamumuhay sa bago nilang tirahan ayon kay Tatay Melchor. May kalayuan nga lamang ang kanilang tahanan sa pinaka-highway, ngunit pabor naman daw iyon sa kanilang ama sapagkat mahilig itong magtanim at mag-alaga ng mga hayop. Na mga panahon daw na iyon ay mura lamang ang mga bilihin. Kung may naipon ka ay tiyak na makakapagpundar ka at makakapagsimula kang kaagad. Kaya madali di umano silang nakapagpundar ng mga alagaing hayop, sabi ni Tatay Melchor. At ng mga panahon daw na iyon ay mataba pa ang lupa, kaya hindi rin mahirap ang magpatubo ng mga pananim. At ang panahon noong araw ayon kay Tatay Melchor ay hindi katulad ngayon na nag-uulyanin na rin dahil sa katandaan nito. Ano pat nung mga panahon daw na iyon, basta't masipag ka lang ay hindi ka maghihirap at siguradong abunda ka sa iyong mga pangangailangan. Hindi nga lamang daw maluho ang pamumuhay noon, ngunit masaya ang mamuhay noon at hindi kasing komplikado aniya ng pamumuhay ngayon. Isang araw ay may dumating na mga tao sa kanilang bahay. Bali binubuo ito ng 5 katao ayon kay Tatay Melchor. Ang natatandaan niya ay 3 lalaki at 2 babae ang nagpunta sa kanilang bahay. Matapos makapagpalitan ng pagmamagandang araw ay pinatuloy ng kanyang ama ang kanilang mga panauhin. Pagkaupo ng mga bisita ay agad na sinabi ng isang lalaki ang kanilang sadya. Noong una, ang akala daw ng kanyang ama ay niyayaya siya nito na maging kasapi ng grupo ng mga gerilya. Ngunit mali ang naging palagay ng ama ni Tatay Melchor. Narinig daw ni Tatay Melchor na inaanyayahan ang kanyang mga magulang na dumalo sa gagawin nilang pagtitipon. At sinabi nito ang araw, ganon din ang oras at maging ang dakong pagdarausan ng nasabing pagtitipon.
Halata daw nilang magkakapatid na tila atubili ang kanilang ama at ina. Ngunit sa huli, dala marahil ng kanilang hiya na tumanggi, ay pumayag na rin ang mga ito at nagpaunlak. Nang makaalis na ang mga bisita, ay nagsabi silang magkakapatid na gusto nilang sumama. Pumayag naman ang kanilang mga magulang dahil may kinalaman naman iyon di umano sa pananampalataya. Nang sumapit na ang araw ng nasabing pagtitipon, ay sabik daw si Tatay Melchor, sapagkat para sa kanya ay pagkakataon na daw niya iyon na makakilala ng mga batang katulad niya na maaring naroon din sa okasyon, sapagkat wala pa silang nagiging kaibigan ng kanyang mga kapatid. Nang 4:00 pasado na pagkatapos ng kanilang mga gawain, ay naganda na silang gumanyak. May ilang kilometro din di umano ang kanilang nilakad na mag-anak bago narating ang tinutukoy na lugar ng pagdarausan ng pagtitipon. Pagdating nila roon ay medyo nailang sila, sapagkat ang mga naabutan nila ay puro mga nakaputi ang kasuotan at mahaba ang sa kababaihan at mga nakabelo pa ang mga ito. At napansin nila na halos ang lahat ay may mga kwintas na nakasabit sa kanilang mga leeg. Sabi ng ama ni Tatay Melchor, marahil ay isa iyon sa pagkakakilanlan na isa kang kaanib ng samahan kapag meron kang kwintas. Hindi rin nakaalpas sa mga mapanuring mata ng kanyang mga kapatid ang mahahabang buhok ng mga kababaihan na halos ang lahat ay lampas bewang, at ang ilan pa nga ay halos umabot na sa kanilang alak-alakan. Na mag-aalas 6 na raw ayon kay Tatay Melchor, ay nagsimula ng magdatingan pa ang ibang mga kasapi nito. At nang matiyak ng kanilang pinakapinuno na wala nang darating pa, ay pinasimulan na ang kanilang pagtitipon. Sinimulan iyon sa isang mainit na pagbati sa mga kaanib at gayon din sa mga panauhin katulad ng mag-anak nila Tatay Melchor. 3 mag-anak raw silang naroon ng mga pagkakataon na yon na mga bago at panauhin. Napansin daw nila na walang mga ribultong naroon na karaniwan mong makikita sa mga simbahan. Ngunit, noong mga pagkakataon daw na iyon, ay hindi sila sigurado kung anong sekta ito. Sa halip ay mga bato at kahoy raw na inanyuan ang nakita nila. Noong una, ay ayos lang naman daw ang lahat. Wala naman siyang nabakas na pag-aalala sa kanyang mga magulang. Ngunit nang nasa bandang kalagitnaan na at na magsimula na magsagawa ang mga ito ng mga seremonya, ay kahit maging si Tatay Melchor daw ay kinilabutan at kinabahan, sapagkat umuusal na raw ang kanilang pinuno na mga pananalitang noon lamang nila narinig at sinusundan iyon ng mga taong naroon habang mga nakaluhod sila sa lupa at yumuyuko, na nakakakilabot raw itong pakinggan. Ilang sandali pa ay nakita nilang tumayo na ang mga kaanib at luminya ang mga ito papunta doon sa kanilang pinuno na nasa harapan. At nakita nila na mula sa banga na nang buksan iyon ay umalingasaw ang napakamasangsang na amoy, ay may kinukuha mula roon at sinusubuan isa-isa ang mga kaanib na nakapila, na animoy katulad sa pagkakalob ng ostya sa isang misa, na ang mga kaanib naman di umano ay tila takam na takam at sabik sa kung anuman ang pagkain na iyon. At nang makatanggap na ang lahat, ay sila namang mga panauhin ang inanyayahan na pumunta sa harapan upang tumanggap, na lubha daw nilang ikinagulat. Nagsabi daw ang isang ama na kasama rin nila na bago pa lamang dumalo, na kung maaari ay sa susunod na pagkakataon na lamang sila. Nakita daw nila na halos napalingon ang lahat sa lalaki na nagsalitang tumanggi, at ang mga pagkakatitig ng mga tao rito ay mararamdaman mo ang galit, na dahilan para mapalunok daw ito ng laway sa kaba. Ngunit agad namang nagsalita ang pinuno na halata nagpipigil lamang din sa sarili at pumayag ito. Ang pinakahuli sa pagtitipon na iyon ayon sa natatandaan ni Tatay Melchor, na nagpasindak sa kanilang lahat
ng mga baguhang naroon ay nang sabihin ng pinuno ang mga linyang at para sa mahabang buhay, ibayong lakas at angking kapangyarihan, narito at inyong pagsaluhan. At nakita daw nilang inilabas at tulong-tulong na binubuhat ng mga lalaking miyembro ang isang patay na katawan ng matandang babae na walang saplot, at inihiga ito sa mahabang mesa. At isa-isa raw na lumapit ang mga kaanib doon sa gilid ng mesa, samantalang ang kanilang pinuno ay nilapitan silang tatlong mag-anak at kinausap. Mahaba din ang buhok ng kanilang pinuno at tila siya lamang ang nag-iisang lalaki na mayroong mahabang buhok na naroon. At gayon din daw ang mga kuko nito. Ipinaliwanag sa kanila ng pinuno na ang kanilang ginagawa ay para sa ikapagtatamo di umano ng kapangyarihan at pagkakaroon ng mahabang buhay. Hindi na raw nila nakita kung ano ang ginawa sa bangkay sapagkat napalibutan na ito ng mga kaanib at kinakausap na sila ng pinuno ng samahan. Ngunit ayon kay Tatay Melchor ay sigurado sila na kinain nila iyon, sapagkat habang kinakausap sila ng pinuno ay naririnig nilang tila mga mababangis na hayop ang mga ito at akala mo'y mga gutom, na nung huli ay nalaman nilang isa rin pala iyon sa kanilang kasapi na namatay. Pinili na raw nito ang mamahinga at isinalin ang taglay, kaya binawian na ito ng buhay. Matapos silang kausapin ng pinuno at kumbinsihin na sa susunod ay dapat natanggapin na nila ang iniaalok nito at umanib na sa kanila, ay nagsabi ang ama ni Tatay Melchor na pag-iisipan nila. Nang marinig ng pinuno ang tugon ng ama ni Tatay Melchor ay nagbabala ito at sinabing ayaw nito na napapahiya at hindi siya tumatanggap ng negatibong tugon. Pagkatapos noon ay nagpaalam na sila na mauuna na silang umuwi. Hindi pa sila nakakalayo ay narinig nila na nagkaingay sa pinagdarausan ng pagtitipon na iyon. Ngunit hindi raw tinig ng mga tao ang kanilang naririnig na mga pagkakataon na iyon. Ayon kay Tatay Melchor ay mga huni daw ng wakwak na habang lumalayo sila sa lugar ay lumalakas di umano ang mga tunog na iyon. Dahil doon ay binalot sila ng matinding takot ng mga pagkakataon na iyon at tila wala sila sa kanilang mga sarili nang sapitin nila ang kanilang tahanan dahil sa kanilang mga nasaksihan at naranasang kababalaghan. Nang makarating sila sa kanilang bahay ay hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nasaksihan. Hindi nila inaasahan na ang kanila palang pupuntahan ay isang kulto at hindi pangkati ng pananampalataya. Matapos nilang makapaghapunan, habang nakahiga na raw silang magkakapatid, ay nakita niya ang kanyang mga magulang na nag-uusap at narinig pa niya na ang tanong ng kanilang ina kung ano na daw ang kanilang gagawin. Sapagkat sa daan pa lamang ay batid na nila na hindi sila aanib sa samahan na iyon, at iyon ay tiniyak ng kanilang ama. Narinig naman nilang sumagot ang kanilang ama bilang tugon sa tanong ng kanilang ina na kung ano na ang kanilang gagawin. Ang sabi nito ay bahala na, sapagkat alam nilang magulo pa ang isip nito at siguradong wala pa itong naiisip na paraan. Nang mapansin sila ng kanilang ama na gising pa at nakikinig, ay sinabihan sila nito na matulog na. Kinaumagahan ay dumating sa kanila ang dalawang ama ng dalawang mag-anak na kasama nilang naging panauhin sa isinagawang pagtitipon. Hinahanap nila ang kanilang ama. Mabilis na inutusan si Melchor ng kanyang ina na puntahan ng ama sa kanilang gulayan, sapagkat alam ng ina nila na lubhang mahalaga ang pakay ng mga ito. Mabilis namang sumunod si Melchor at pinuntahan niya ang kanilang ama sa kanilang gulayan. Narinig nila na wala rin palang balak na umanib ang mga ito. Ayon pa sa isa, kahit kailan ay hindi naman niya hinangad na magkaroon ng kapangyarihan at mahabang buhay. Ayon pa dito
ay tanging nasa kamay na ng Diyos kung palalawigin pa ang kanilang buhay. Sumang-ayon naman ang tatay nila at sinabing gayon din ang pananaw nito, at hindi papanig kailanman sa kasamaan at kadiliman para lamang magtaglay ng mga bagay na panlupa lamang. Nagsalita ang isa sa mga bisita nila na kung ano ang dapat nilang gawin. Sabi ng tatay nila, pag pumunta ang mga taong iyon, ay sasabihin nila ng derechahan ang di nila pagsang-ayon na umanib sa kanilang samahan at idudulog daw nila sa mga awtoridad. Ngunit sinabi ng isang ama na nasa panganib ang kanilang mga buhay. Kaya nagtanong ang tatay nila Melchor kung may alam ang mga ito na manggagamot sa lugar. Sumagot naman ang mga kausap nito at sinabing may nakikilala sila. Nagpasya ang tatay nila Melchor na magpupunta sila doon sa manggagamot sa kinahapunan upang humingi ng mga pagpapayo mula rito at madagdagan ang kanilang kaalaman kung paano mapaglalabanan ang mga masasamang binabalak ng mga aswang na iyon. Sumang-ayon naman ang dalawang kausap nito at nagpaalam na. Samantala, hindi na mapalagay ang kanilang ina, luba itong nag-aalala. Nagbigay ito ng kanyang suhestyon at sinabi sa kanilang ama na kung bumalik na lamang sila sa kanilang probinsya. Sumagot ang ama nila at sinabing wala naman na silang babalikan pa doon sapagkat kanilang naipagbili na ang lupang pagmamay-ari nila. Dagdag pa nito ay wala naman silang sapat na salapi sapagkat kapupundar pa lamang nila sa bago nilang tinitirahan. Sinabi pa nito sa kanilang ina na huwag mawala ng pag-asa at lubos na magtiwala sapagkat ayon pa dito ang lahat ng problema ay may solusyon at pakatandaan daw nila na sa bawat pag-ulan gaano man ito kahaba ay sisikat at sisikat ang araw. Bagay na hindi daw talaga kinalimutan ni Tatay Melchor at isa iyon sa naging panuntunan niya sa buhay. Kaya naging matatag daw siya sa lahat ng hamon ng buhay. Kaya nga ayon pa sa kanya, sa edad niyang 72 ay halos napagdaanan na raw niyang lahat ng mga balakid at suliranin sa buhay. Ngunit kailanman ay hindi daw siya nagpadaig sa mga ito. Na mag-aalas 4 na ng hapon ay nagumpisa na maghanda ang kanilang ama upang makipagkita sa mga kasama nito upang pumunta sa manggagamot. Nang may mga kalahating oras pa lamang di umano ang nakalilipas, ay dumating naman ng ilang miyembro ng samahan at hinahanap ang kanilang ama. Sinabi ng ate ni Melchor na si Carlosa na umalis ito at may pinuntahan. Na magtanong ang mga ito kung saan pumunta, ay sumabat naman ang kanilang kuya at sinabing pumunta ito sa manggagamot. Nang marinig iyon ng kanilang ina, ay agad itong lumabas at sinabing masama kasi ang pakiramdam nito kaya magpapatingin sa manggagamot bilang pagdadahilan ng kanilang ina. Napansin daw nilang nagtinginan sa isa't isa ang mga ito. Kinabahan ang nanay nila sapagkat naramdaman niyang tila hindi niya nakumbinsi ang mga ito sa kanyang ginawang pagdadahilan. Sinabi naman ng isa na dapat ay kay Kaprimo siya nagpunta, na ang tinutukoy ay ang kanilang leader. Sinabi pa nito na maraming kayang gawin ang Kaprimo at marami siyang kayang gamuting mga sakit. Sinabi ng kanilang ina na hindi nila alam, hayaan daw nila at sa susunod ay kay Kaprimo na sila pupunta. Nang magtanong ito ukol sa desisyon ng kanilang padre de pamilya tungkol sa pag-aanib nito sa kanilang samahan, ay sinabi ng kanilang ina na hindi pa nila ito napag-uusapan at wala pang nababanggit ang kanyang asawa tungkol dito. Sinabi naman ng lalaking kausap nito na wag nang patagalin sapagkat mainipin di umano ang kanilang Kaprimo at hindi ito sanay na naghihintay. Sinabi ng kanilang ina sa garalgal na tinig na babanggitin niya kaagad pagdating ng kanyang asawa. Ramdam ni Tatay Melchor ng pagkakataon na iyon ang pag-aalala at takot sa kanilang ina. Pagkaalis ng mga lalaki ay agad na kinausap ng kanilang ina ang kuya nila
at pinagsabihan ito na sa susunod ay mag-ingat at gamitin ang isip kapag sumasagot at iwasan ang pagiging matabil. Habang abala ang kanilang ina sa pagluluto ng kanilang hapunan, ay dumating na rin ang kanilang ama. Agad nila itong sinalubong ng kanilang ina at mabilis nilang sinabi ang ginawang pagbisita ng ilang miyembro ng kulto. Itinanong na rin ng kanilang ina kung may nalaman daw ba ito mula sa manggagamot. Sinabi naman nitong meron at ipinakita pa nito sa kanila ang isang bote na may lamang mga ugat ng punong kahoy at langis. Pagkatapos nila makapaghapunan, habang abala ang kanilang ina at kapatid na si Carlosa sa pagliligpit ng pinagkainan at sila naman ay nakaupo at nagpapahinga, ay biglang napatayo ang kanilang ama at nilapitan ang bote ng langis na nakapatong sa tukador, at kitang-kita daw ni Tatay Melchor na umaapaw ang langis nito na ipinagtaka daw niya sapagkat halos kalahati lang daw ang laman nito. Bigla naman nilang narinig ang kanilang ama na nagsabing may aswang. Kaya lahat daw sila ay natigilan at nahintakutan. Nang ilang sandali pa ay may narinig silang mga tinig ng taong papalapit sa kanilang bahay. Nang silipin nila ito sa bintana ay napag-alaman agad nila kung sino ang mga parating dahil sa mga suot nito at mahigit sa 100 sila. At napansin din kagad nila ang isang pamilyar na muka na nasa unahan, ang pinuno ng mga ito. Sinalubong na daw nila ito sa kanilang bakuran at agad na binati ang mga ito ng isang magandang gabi. Nagsalita kaagad ang kanilang pinuno at binanggit ang ukol sa pagpunta ng kanilang ama sa manggagamot. Agad namang sumagot ang tatay nila at sinabing hindi niya alam na nanggagamot din pala ito. Tinanong siyang muli nito kung iyon lang ba daw talaga ang pakay niya, kaya siya pumunta doon sa manggagamot. Mabilis namang sinabi ng kanilang ama na iyon lamang at wala nang iba pang dahilan. Sinabi ng pinuno na 2 araw mula sa gabing iyon ay dadalo sila sa pagtitipon at tatanggapin na ang iniaalok nito at magiging kaanib na sila. Mabilis na sumagot ang kanilang ama at sinabing oo. Dahil doon ay agad nang nagpaalam ang mga ito at tinapik pa sa balikat ang kanilang ama ng pinuno ng mga ito. Pag-alis ng kanilang mga naging panauhin ay mabilis na sinabi ng kanilang ina at tila dismayado ito na akala daw niya ay sasabihin nito ng derechahan na hindi sila aanib. Ngunit sinabi ng kanilang ama na kailangan niyang gawin iyon upang magkaroon pa sila ng sapat na panahon. Naisip niya na kung tumanggi siya dito ay baka ano na ang gawin sa kanila ng pagkakataon na iyon. At iyon daw ang ayaw niyang mangyari. Naunawaan naman nila ang pagpapaliwanag ng kanilang ama. Kinaumagahan ay maagang gumanyak ang kanilang mga magulang. Pupunta daw ang mga ito sa bayan at binilinan sila na huwag kakausap at lalong magpapapasok ng tao sa kanilang bakuran. Magtatanghali na nang dumating ang kanilang mga magulang na ipagbigay alam na pala nila sa mga otoridad ang ukol sa lihim na samahan ng mga aswang. At sinabi pa niya dito ang oras at lugar kung saan ang mga ito nagtitipon at nagpupulong. Ngunit dismayado daw ang kanilang ama sapagkat tatatlo lamang pala ang pulis sa kanilang bayan. Napansin din ni Mang Melchor na maraming biniling asin ang kanilang mga magulang. Ganun rin ang bawang at luya. Abalang-abala ang kanilang ama. Marami itong ginagawa at katuwang nito ang kanilang ina. Binigyan sila ng kapirasong pilak na ibinalot sa pulang tela at inabutan din sila ng bawang at sinabihan silang huwag ihiwalay iyon sa kanilang katawan. At nakita rin nila itong nagpatulis ng mga kawayan na ang iba'y inilagay na nakatayo sa mga punong malapit at nakapalibot sa kanilang bahay. Ang maiiksing putol naman ng mga kawayan na pinatulis ay inilagay na nakapalihis sa kanilang bakuran. May binili rin daw ito na karet at idinikit iyon sa pinto na animoy ginawang palamuti. Sinabitan rin daw ng bawang at luya ang kanilang bakuran, maging ang mga dingding. At ayon kay Tatay Melchor, habang ginagawang lahat nila iyon, ay nakikita niya ang kanyang ama
na tila may binubulong ito sapagkat nakikita niya na gumagalaw ang mga labi nito at napapansin niyang pumipikit pa ito kung minsan. Nang kanya daw tanungin ito sa kung ano ang kanyang sinasabi na pabulong, ay sinabi nitong nananalangin daw siya at pinapabasbasan ang mga bagay na inilalagay niya. Halos takip silim na raw nang matapos sila. Nang sumapit na ang araw ng kanilang pagtanggap upang maging kaanib na ng samahan, ay binilinan sila ng kanilang ama na huwag lalabas ng bahay. Umalis ito at makikipagkita sa dalawa pang ama ng sambahayan na niyayaya rin na umanib sa lihim na samahan. At makikipagtagpo sila sa mga otoridad upang samahan ang mga ito sa lugar na pinagdarausan ng pagtitipon. Abot-abot daw ang kaba ng ama ni Tatay Melchor, sapagkat iilan lamang daw sila. Ngunit ang pakay lamang naman daw nila ng pagkakataon na iyon ay upang ipakita na totoo ang sinasabi nila na mayroon ngang lihim na samahan na umiiral sa kanilang lugar. Ngunit di maialis sa isip niya na baka magkaroon ng sagupaan at hindi mapigilan na hindi magpang-abot. Mag-alas 6 na daw ng mga oras na iyon nang sapitin nila ang lugar, ngunit maliwanag pa. Nagtaka sila sapagkat wala silang nakita ni isang kaanib na naroon. Sabi pa nila sa mga otoridad, mga ganoong oras ay marami na dapat ang naroon. Biglang kinutuban ng hindi maganda ang ama ni Tatay Melchor at agad na naalala niya ang kanyang pamilya. Sinabi niya sa mga kasama na may nagtraidor sa kanila at mabilis na siyang tumakbong pabalik upang maprotektahan ang kanyang mag-anak. Nang malapit na di umano ang ama ni Tatay Melchor sa kanila, ay narinig na nito ang mga huni ng wakwak, maging ang iyakan ng kanyang mga anak. Dahil doon ay nagmamadali siyang tumakbo. At bago pa di umano ito tuluyang makapasok sa kanilang bakuran, ay may malakas na pagaspas siyang narinig na papalapit sa kanya. At biglang may malakas na hangin na dumaan sa ibabaw ng kanyang ulo, dahilan para biglaang itong mapayuko. Nagsisigaw siya at nang marinig ng kanyang mag-anak na malapit na siya sa pintuan, ay binuksan kaagad iyon ng kanyang asawa. Mabilis niyang hinagilap ang asin. Kinuha niya rin ang kanyang itak at pinatulis na kawayan. Hinubad niya ang kanyang pang-itaas at pinahiran niya ng langis ang buong katawan. Lumabas ang ama ni Tatay Melchor at sinabuyan niya ng asin ang paligid ng kanilang bahay, maging ang kanilang bubungan. Matapos mapahiran ng langis na bigay ng manggagamot ang buong katawan, ay lumabas ng kanilang bahay ang ama ni Tatay Melchor. Hinagisa niya ng asin ang kanilang bubungan, gayon din ang palibot ng kanilang bahay. Habang ginagawa niya iyon, ay patuloy ang paghuni ng mga wakwak. Hindi siya sigurado kung ilan ang naroon ng mga pagkakataon na iyon, ngunit marami ang mga ito. Dahilan para isipin niya na talagang hindi maganda ang balak ng mga ito sa kanilang mag-anak. Naisip ng ama ni Tatay Melchor na marahil ay galit na galit ang mga ito sapagkat tumanggi sila na umanib at ipinagbigay alam pa sa otoridad ang pag-iral ng kanilang lihim na samahan. Bukod doon ay naisahan niya ang mga ito sa pagsasabi nga anib na, ngunit kumuha lamang pala ng sapat na panahon upang makapaghanda. Kaya iyon pa marahil ang isang bagay na lubos na ikinagagalit ng mga ito. Narinig di umano ni Tatay Melchor na sumigaw ang kanyang ama na hindi nito papayagang may mangyari sa kanyang mag-anak at ipaglalaban niya ito hanggang sa kamatayan. At narinig pa niyang hinamon ng kanyang ama ang mga ito na huwag magtago at magpakita. Dahil doon ay nagpumilit na rin silang lumabas. Dala nila ang matutulis na kawayan, ngunit pinigilan sila ng kanilang ina, kaya nanatili lamang sila sa may pinto na mga 3 dipa ang layo nila sa kanilang ama na nasa kanilang bakuran. Kung kanina ay panay ang pag-iyak nilang magkakapatid, ngayon ay tila nakahugot sila ng lakas ng loob mula sa kanilang ama na handang gawin ang lahat, mapangalagaan lamang sila. Patuloy nilang naririnig ang mahinang paghuni ng mga ito. Gayon din
ang malalakas na pagaspas at may mga naaaninagan din sila sa labas ng kanilang bakuran na tila mga gumagapang at nagpapalipat-lipat ang mga ito ng pwesto. Ilang sandali pa ay nakarinig sila na may dumapo sa kanilang bubungan. Ngunit bigla itong nahulog at nakita nila ang figura ng isang tao na animoy pulubi sa lansangan ang itsura, nasabog at buwaghag at nakatayo ang mga buhok. At hindi ito nakatayo na parang ginagaya ang mga hayop na may apat ang paa, at napansin nila na tila napaso ito sa kanilang bubungan kaya bumagsak. Doon napagtanto ni Tatay Melchor na mainit pala at nakakapaso sa kanilang pakiramdam ang mga bagay na kontra sa kanila tulad ng asin. At bago pa ito lumayo at nagmamadaling lumabas ng kanilang bakuran ay umangil pa di umano ito na tulad sa pusa sa kanila. Nang ibalik nilang muli ang kanilang atensyon sa kanilang ama ay nagulat daw sila nang biglang mula sa kung saan ay may sumulpot na isang nilalang na may pakpak. May halin tulad di umano ang pakpak nito sa isang paniki, ngunit mas malaki nga lang at mas malapad ito. At balak marahil na dagitin ang kanilang ama, ngunit mabilis itong dumapa sa lupa. Mabilis daw ang nilalang. Sa isang iglap ay di na nila ito muli pang nakita at naglaho na lamang sa dilim, at doon ay patuloy na nagtatago. Kaya mabilis na rin silang dumampot ng asin at sinaboy iyon sa palibot ng bakod ng kanilang bakuran nang mas malayo pa upang lalong mas dumistansya ang mga ito. Ngunit mabilis na tumakbo ang kanilang ama palapit kay Carlosa. Nakita pala nito na mula sa dilim ay may parating sa kinalalagyan ng ate ni Tatay Melchor. Gamit ang kawayan ay sinalubong daw iyon ng kanilang ama. Mabilis naman daw itong nakaiwas kaya tanging paalamang nito ang nahagip ng kanilang ama. Samantala, ang kanyang ate Carlosa naman ay nahagip ng aswang ang kanyang buhok. At buti na lamang ay naputol din agad iyon. Kung hindi, ayon kay Tatay Melchor ay natangay na sana ang kanyang ate. Lubhang mabibilis daw talaga ang mga ito na kapag sumugod ay tanging mga pakpak at buhok na lamang ang iyong makikita sa bilis. Dahil sa nangyaring iyon na muntik ng matangay ang kanyang ate ay nakita nila na nagalit ng matindi ang kanilang ama sa unang pagkakataon. Sumigaw daw ito ng ubod lakas at sinabihan ang mga ito na mga traidor. Sinabi pa nito na hindi siya titigil hanggat di niya napapatay ang kanilang leader. Hahanapin niya umano ito at sasadyain niya isa-isa ang mga ito sa kanilang mga bahay at idadamay rin niya ang kanilang buong pamilya. At panghuli ay sinabi nito na mag-ubusan na daw sila ng lahi. Na mga panahon na iyon ay umiiyak na sila, lalo na ang kanilang ina. Ngunit kahit na mga lumuluha ayon kay Tatay Melchor ay hindi daw sila lumilika ng tunog sa kanilang pag-iyak at mahigpit ang kanilang pagkakahawak sa kanilang mga kawayan. Na ayon pa kay Tatay Melchor ay talagang lalaban daw sila ng mga pagkakataon na iyon. Pagpapatawa pa niya sa akin habang nagkukwento siya. Para sa kanya, kahit maduroan lamang niya ang mga iyon upang makaganti, ay gagawin niya at masaya na raw siya. Matapos ang ginawang pagbabanta ng kanilang ama, ay hindi pa rin umaalis ang mga ito at patuloy nilang naririnig ang mahihinang paghuni ng mga aswang. Gayon din ang pagaspas paminsan-minsan ng kanilang mga pakpak sa tuwing magpapalipat-lipat ng pwesto. Patuloy din nilang namataan ang ibang nasa lupa na nagpapapalit-palit din ng lugar na animoy mga hayop na pagapang kung magsikilos at lumakad. Ilang sandali pa ay may narinig silang mga tinig ng taong parating at nakita nilang nagliwanag ang daan. Marami ang mga ito. Narinig nilang sumigaw ang isa sa mga ito at tinatawag ang pangalan ng kanilang ama. Sumagot naman ang kanilang ama at sinabing may mga wakwak. Na narinig nilang biglang nagkaroon ng mga habulan. Nakita naman nila na ang iba ay may pinuntahang mga puno
at may tinutusok doon ng mga matutulis na kawayang dala nila. Ilang sandali lang ang lumipas ay nawala na ang huni ng mga ito. Pagpasok ng mga taong dumating sa kanilang bakuran ay nalaman nilang isa ito sa ama ng sambahayan na kasama nilang niyayakag na sumapi sa lihim na samahan ng mga aswang. Sinabi nito na sinalakay din di umano ang kanyang bahay nang hindi bababa sa 100 mga miyembro nito. Buti na nga lamang daw at mabilis na nakahingi ng saklolo sa kanilang mga kamag-anak at mga kalapit. Naisip daw nito na baka gayon din ang gagawin sa mag-anak nila Tatay Melchor, kaya matapos maisiguro ang kanyang pamilya ay pumunta ito upang tumulong. Hinanap naman ng ama ni Tatay Melchor ang isa pang padre de pamilya na kasama nila at tinanong niya ang kanyang kausap kung bakit hindi niya ito kasama. Sinabi pa ng kanilang ama sa nag-aalalang tinig na baka sinalakay din ang bahay nito, kaya puntahan din daw nila at tulungan. Ngunit mabilis na sinabi ng kanyang kausap na wala na ito. Sumapi na ang pamilya nito sa kulto at ito rin ang nagtraidor sa kanila at nagsumbong sa samahan na lihim nilang pupuntahan ang pagtitipon na kasama ang mga otoridad. Tinanong ng ama ni Tatay Melchor ang kanyang kausap kung ano na ang susunod nilang hakbang. Ayon dito ay balak nilang isa-isahin ang mga ito at pupuntahan sa kanilang mga bahay na kasama ang mga taong katulad nila na ayaw sumapi sa nasabing lihim na samahan. At ipagsasama rin nila ang mga otoridad, maging ang manggagamot, at pipilitin ang mga maiimbitahan na kaanib dito na magtapat at magsabi kung sino-sino pa ang mga kasapi ng kanilang samahan. At gayon nga ang ginawa nila. Nagtakda sila ng mga araw upang isagawa ang plano nilang iyon. 2 pamilya pa lamang di umano ang kanilang napuntahan at sinasabihan ito ng manggagamot na kanyang babaliktarin ang gatong sa kanilang saingan at titiyakin daw nito na kanyang gagawin ang lahat upang tuluyan na silang mapuksa at nang mamatay. Nasaksihan daw lahat iyon ni Tatay Melchor sapagkat hindi siya pumayag na hindi makasama at nagpumilit siya sa kanyang ama. Nakita ni Tatay Melchor na sa isang pagkakataon ay hinarangan ng nakabaliktad na walis ang pintuan ng isang hinihinalang miyembro ng lihim na samahan nang imbitahan nila ito at dalhin sa isang bahay. Nakita daw nila kung paano ito maging balisa at hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. Hindi rin daw nito magawang makalabas nang sabihin na manggagamot dito na tatapusin na niya ang buhay nito at maging ang kanyang mag-anak ay maaaring madamay, ay agad nitong sinabi na balak na rin daw nitong kumalas sa samahan at agad nitong sinabi ang mga kasapi at ibinulgar pa ang mga mahalagang lihim ng kanilang kulto. Ngunit nang ipagpatuloy nila ang kanilang pagbabahay-bahay ay isa-isa na umano nagsisialisan ang mga ito at lumilipat na ng ibang lugar. Ang iba sa kanila ay natatakot kapwa sa mga taong bayan at sa kanilang samahan mismo na sila ay baka balikan. Ngunit mas lubha daw natatakot at higit na nababahala ang mga ito sa kanilang pinuno at sa samahang kanilang kinaaaniban sapagkat wala raw awa ang mga ito at itinuturing na pagtataksil ang pagkalas sa kanilang samahan na ang parusa ay kamatayan. Kaya minabuti pa ng mga ito na magpakalayo-layo na lamang. Ayon naman sa kumakalat na bali-balita ng mga panahon na iyon, ang iba naman na tapat sa kanilang samahan at niyakap na ang pagiging aswang ay sumama sa kanilang pinuno at namundok di umano ang mga ito. At doon daw ay nagtayo ng sariling pamayanan na pinapalakad at pinamamahalaan ng kanilang lider na tinatawag nga nilang si Kaprimo. Ayon kay Tatay Melchor ay hindi tuluyang nawala at natigil ang pamiminsala ng mga ito na paminsan-minsan ay dumarayo pa rin sa kanila at bumababa sa kabundukan. Ngunit mas mulat na raw ang kaisipan ng mga tao sa kanilang lugar ng pagkakataon na iyon, kaya lagi silang nakahanda.
at mas dumami di umano ang kanilang nalalaman kung paano lalabanan ang mga ito dahil na rin sa mga kanilang kaanib na nagsiwalat ukol sa mahalaga nilang lihim at tungkol na rin sa kanilang mga kahinaan. Ayon pa kay Tatay Melchor, ang pinakamahalaga sa lahat ay huwag magpapadala sa takot upang makapag-isip ng maayos at huwag na huwag di umano mawawala ng pagtitiwala at pananampalataya sa manlilikha sapagkat wala nang mas makapangyarihan pa sa kanya at ang gagamitin di umano mga kasangkapan na ipanlalaban sa mga nilalang na ito ay ipanalangin at hilingin na basbasan ang mga ito. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.